Alam nyo, minsan sa isang salita lang o kahit sa isang pantig lang pala, may nabubuksan na napakalaking kwento. Paano nga ba nangyayari na sa isang simpleng dulas ng dila, parang may biglang nasisilip tayong katotohanan na pilit na tinatago? Halika't himahin natin ang isang napaka-interesanting sandali. Ayan, eksakto. Yan ang mga salitang lumabas sa bibig ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang live TV interview. Ang bilis ng bawi, no? Pero grabe, yung kakarampot na sandaling yon sapat na para magpaapoy ng libo-libong tanong at usap-usapan. So dito iikot ang buong talakayan natin. Isa lang ba tong ordinaryong pagkakamali? Yung tipong nangyayari sa ating lahat? O baka naman ito yung sinasabi nilang siwang kung saan natin nasilip kung ano ba talaga ang nasa isip niya. Sige, unahin muna natin yung mga facts. Bago tayo lumayo, ano ba talaga ang nangyari sa sandaling yon? At bakit ba ito naging ganito kalaking issue? So, heto yung eksena ha. Si Harry Roque na sanay sa media, live on TV. Ang topic, korupsyon sa gobyerno. Tapos, sa gitna mismo ng paliwanag niya, biglang may lumabas na at ang bilis ng bawi, Marcos Jr. At bakit nga ba big deal yung tata? Kasi hindi yan basta-bastang tunog, di ba? Sa ating mga Pinoy, narinig mo pa lang yan, alam mo na. Simula yan ng salitang tatay, yung bansag na nakakabit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. Okay, sa technical side muna tayo. May paliwanag ang siyensya dyan. Speech error with self-monitoring daw ang tawag dyan. Isipin nyo, parang nagkarera yung reflex ng utak mo at yung conscious na isip mo. Naunang umarangkada yung nakasanayan, yung tatay, pero humabol yung isip niya at sumigaw ng, "Uy, preno, mali yan!" Kaya nabawi agad. Okay, yan yung textbook explanation. Pero, paano kung hindi lang yan basta-basta error? Dito na nagiging mas interesting yung usapan kasi papasok na tayo sa mundo ng sikat na psychoanalyst na si Sigmund Freud. Kasi para kay Freud, wala raw aksidente, lalo na sa mga ganyan. Ang tawag niya dyan, parapraksis, o yung mas kilala natin bilang Freudian slip. Ang ibig sabihin niyan, yung mga bagay na pilit nating tinatago sa kaibuturan ng ating isip, minsan nakakahanap yan ng paraan para makawala. Bigla na lang sumusulpot sa ating bibig. So, kung titingnan natin to in a Freudian way, ano ba talagang ibig sabihin ng tatay na yan para kay Roque? Well, dalawang bagay. Una, yung emotional connection. Ilang taon ba namang yan ang tawag niya sa boss niya, di ba? Naging parte na ng sistema niya. At pangalawa, yung tinatawag na cognitive bias, isang mental shortcut. Kapag ang topic ay nakaraang administrasyon, sino ba agad ang papasok sa isip niya? Siyempre, si Duterte. Ganda ng pagkakasabi, no? Isang banggaan talaga sa loob ng utak niya. Naglaban yung instinct, yung nakasanayan na, at yung pagpipigil, yung disiplina na nagsasabing, "Oops, mali yan sa konteksto ngayon." Okay, para mas mag-gets natin kung bakit ang laki ng naging epekto nito, kailangan nating i-zoom out. Tingnan natin yung buong political picture. Kasi dito, hindi na lang to simpleng dulas ng dila. Iba na yung bigat. Kasi isipin nyo, hindi naman bagito si Roque. Dati siyang presidential spokesperson. Ang trabaho niya ay maging napakaingat sa bawat salitang binibitawan. Kalkulado lahat. Kaya nung siya pa mismo yung nadulas, ayon, mas lalong napansin ng lahat. Sa tagal ba naman ng paggamit niya ng salitang tatay, parang naging parte na yan ng rhetorical DNA niya, di ba? Para siyang muscle memory, pero para sa dila. Isang verbal reflex na kahit anong pilit mong pigilan, minsan sumusulpot pa rin. At dito na tayo sa pinaka-juicy at controversial na part, yung Freudian take. Ang sinasagi nito, yung pagdulas na yon, baka raw yun ang ebidensya na sa subconscious ni Roque, yung salitang korupsyon ay mas dikit pa rin sa administrasyon ni Duterte. Isang katotohanan na, nako, muntik nang lumabas. Pero, teka muna, para maging fair, hindi lahat naniniwala sa Freudian interpretation. May isa pang panig. Ano naman kaya ang masasabi ng modernong cognitive science dito? So, heto yung dalawang magkaibang kampo. Sa Freudian view, may lumabas na tinatagong katotohanan. Sa cognitive view naman, mas simple. Sabi nila, error lang yan. Nag-autopilot lang yung utak sa nakasanayang salita tapos biglang naitama. Ganun lang. Alam nyo, may perfect analogy para dito. Para ka lang daw tumawag sa bago mong partner gamit yung pangalan ng ex mo. O di ba ang awkward?
pero ibig sabihin ba nun mahal mo pa yung ex mo? Hindi naman agad. Minsan, nakasanayang lang talaga. Kahiyaan, oo, pero yun lang yun. Pero dito nagiging interesante. Kahit sabihin nating habit lang yan, muscle memory lang, saan ba galing yung habit na yan? Di ba't nabuo yan dahil sa kasaysayan niya? Sa political history niya? So kahit paanong paliwanag, hindi mo pa rin talaga siya matatanggal sa political context niya. Kaya sa huli, Freudian man o cognitive ang paliwanag, ano ba talaga yung mas malaking larawan dito? Anong sinasabi nito sa atin? Ang totoong kapangyarihan kasi ng slip na to ay nasa simbolismo. Para siyang lamat sa isang perpektong pader. Alam niyo yung pader ng maingat na political messaging, pinapaalala nito sa atin na kahit gaano ka-scripted at ka-rehearse ang lahat, may mga pagkakataon talagang lumalabas yung totoo, yung hindi planado. Ang ganda ng linyang to, no? Parang yung dila may sariling isip, may sariling memorya. At minsan, naaalala niya yung mga bagay na gusto na sanang kalimutan ng utak. At yun na nga, yung isang maliit na slip na yon ay naging salamin. Salamin ng komplikadong mundo ng politika, kung saan yung loyalty mo sa dati mong boss pwedeng sumalungat sa kailangan mong sabihin ngayon. Laging may laban sa pagitan ng sinasabi ng bibig at ng laman ng isip. Kaya iiwan ko kayo ng tanong na to. Kung yung isang simpleng ta ay nagbukas ng ganito kalaking usapan, isipin nyo, ano pa kaya ang mga katotohanan ang nagtatago sa mga salitang naririnig natin araw-araw? Baka nga, minsan, ang pinakamahalagang maririnig natin ay wala sa mga salitang binitawan, kundi sa mga salitang muntik ng makawala.